ang mangyayari kapag namatay ang tao? Iisa-isahin po natin yan. Daigdig ng mga espiritu. Ang mga espiritu ng yaong mabubuti ay tatanggapin sa kalagayan ng kaligayahan na tinatawag na paraiso. Isang kalagayan ng pamamahinga, isang kalagayan ng kapayapaan. Pagkabuhay na mag-uli. Ang kaluluwa ay magbabalik sa katawan at ang katawan sa kaluluwa. Ang bawat bias at kasukasuan ay magbabalik sa kanyang katawan. Maging isang buhok sa ulo ay hindi mawawala, kundi lahat ng bagay ay magbabalik sa kanilang wasto at ganap na anyo. Paghuhukom. Kapag ang lahat ng tao ay makalampas mula sa unang kamatayang ito tungo sa pagkabuhay, kung kaya nga't sila ay naging walang kamatayan, sila ay tiyak na haharap sa hukumang luklukan ng banal ng Israel. Antas ng kaluwalhatian. Lahat ng bagay ay manunumbalik sa kanilang wastong kaayusan. Bawat bagay sa kanyang likas na anyo. Ang mga kamatayan ay magbabangon sa kawalang kamatayan. Kabulukan sa walang kabulukan. Magbabangon sa walang katapusang kaligayahan. Upang magmana ng kaharian ng Diyos o sa walang katapusang kalungkutan. Upang magmana ng kaharian ng Diablo. Ang layunin ng huling paghuhukom na ito ay upang malaman na isang malaking pagbabago ng puso, kung saan tayo ay nagiging mga bagong nilalang na wala ng hangarin pang gumawa ng masama, kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti. Ang hukom nito ay ang ating tagapagligtas na si Hesukristo. Pagkatapos ng kanyang paghatol, tayong lahat ay magsasabi na ang kanyang mga paghahatol ay makatarungan. Dahil nalalaman niya ang lahat ng bagay, siya ay may perpektong kaalaman sa lahat ng ating mga gawain at pagnanais. Ano ang nangyayari kapag namatay ang isang tao? Ang sabi ng Biblia, batid ng mga buhay na sila ay mamamatay, ngunit kung tungkol sa mga patay, sila ay walang anumang kabatiran. Kaya kapag namatay tayo, hindi na tayo umiiral. Ang patay ay hindi na nakapag-iisip, nakakakilos, o nakadarama ng anuman. Sa alabok ka babalik. Ipinaliwanag ng Diyos ang nangyayari kapag tayo ay namatay nang kausapin niya ang unang taong si Adan. Dahil sumuway si Adan, sinabi ng Diyos sa kanya, "Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik." Bago lalangin ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa, hindi umiiral si Adan. Kaya nang mamatay si Adan, bumalik siya sa alabok at hindi na umiral. Ganyan din ang nangyayari sa mga namamatay ngayon. Sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tao at hayop. Silang lahat ay nanggaling sa alabok at silang lahat ay bumabalik sa alabok. Ang kamatayan ay hindi wakas ng lahat ng bagay. Madalas ihambing ng Biblia sa pagtulog ang kamatayan. Ang taong mahimbing na natutulog ay walang anumang nalalaman sa nangyayari sa paligid niya. Ang mga patay ay wala ring anumang nalalaman. Pero itinuturo ng Biblia na ang mga patay ay kayang buhayin muli ng Diyos para bang ginigising sila sa pagkakatulog. Sa mga bubuhayin muli ng Diyos, ang kamatayan ay hindi wakas ng lahat ng bagay. Memories of November on the Bloodcast. Last quarter countdown to 2026. 2,100 YouTube subscribers and counting. The 2025 Christmas Countdown on Smule, Year 8 from September 7 to December 21, 2025. The Bloodcast, my official YouTube channel.